is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Isa hong mapagpalang umagang muli mga kaibigan, sa mga tao pong lagi po nakasubaybay sa mga programa po sa istasyon pong ito 91.9 FM. Salamat po ng marami ngayong umaga na muli po tayong nabigyan ng pagkakataon na mabangon ngayong umaga na mayroon pong taglay na buhay. Alam po ninyo, ang bawat umaga na tayo po ay nabangon, ito po'y napakalaking biyaya na bigay po sa atin ng ating may kapal. Dahil po sa kanyang napakalaking pagmamahal sa atin. Kaya dapat lamang po tayong patuloy na matuwa, magpasalamat na kasama po ng ating mga kapamilya na nabubuhay, na may kaayusan habang tayo po'y nandito sa mundo pong ito. Pero ang lahat po ng ito ay nagaganap dahil po sa supisenteng biyaya ng ating Panginoon na mapagmahal at mapagkalinga. Kaya ngayong pong umaga, ito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Enteng Reyes. Kasama ko po dito po sa technical side si Sir Stephen Fabi. So ngayong pong umaga, samahan niyo po kami sa kalahating oras na pagbubulay, pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Panginoon ay pagkain ng ating mga espiritu upang tayo po'y patuloy na makapamuhay na natatapos natin o nagagawa natin ang purpose ng buhay na ito ayon sa purpose ng ating Panginoon. Nais ko pong pag-usapan natin ngayong umaga ang topic po na nagsasabing the responsible citizens of God's kingdom. The responsible citizen of God's kingdom. Ang responsable po na mamamayan ng paghahari o kaharian ng ating Panginoon. Napakahalaga po yun. Tayo po yung mga Filipino citizens, dapat lamang pong galangin natin ang mga batas na umiiral sa ating bansa, sa ating barangay, sa ating bayan, syudad, even in our provinces. Pagkat yun po ay dapat nating ginagawa. Kasi alam niyo po ba, pag ginagawa po natin mga iyon, makikita po natin na maayos po ang bawat ating kapaligiran. Maayos po ang bawat mamamayan. Same thing din po in the spiritual aspect. That's why we need to become a good citizens of God's kingdom. Now, what are we going to do in order to become responsible citizens of God's kingdom? Ano ba ang mga dapat nating gawin? Mga mananampalataya. Lahat naman po tayo sa Pilipinas may kinikilala pong Diyos, kaya patunay lamang po yan na mayroon tayong paniniwala na may Diyos. So, what are we going to do in order to become responsible citizen of God's kingdom? Yan po ang ating tatalakayin sa mga sandali pong ating magugugol sa lugar pong ito. Una-una po na dapat po nating bibigyan ng pansin ngayong umaga kung bakit dapat po tayong maging responsable at ano ba ang mga patunay bilang responsableng mamamayan ng ating kinabibilangang kaharian o paghahari ng ating Panginoon. Sabi po ng unang punto sa nating pag-usapan, be an ambassador of Christ. Tayo daw po ay maging mga sugo ng ating Panginoon. It means that ikaw, ako ay dapat na maging karapat-dapat na representante. Alam niyo ba ang ating bansa Pilipinas, mayroon po ito mga ambassador sa mga bansa po na kung saan ay bahagi po na kaalyansa ng ating bansa. Ng kanila pong laging ginagawa ay to promote our country, Philippines.
yung anuman po ang mga kabutihang bagay po nasa ating bansa. Kaya nga po marami po mga negosyanteng malalaki, mga higanting negosyante na pupunta po sa ating bansa is because of our ambassador. So same thing po in the spiritual aspect. Ikaw ako bilang mananampalataya, marapat po na lagi natin tatandaan that you and I, our ambassador, must be accurately ambassador of Christ. Ngayon, ano po sinasabi po ng 2 Korinto 5:20? Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo na makipagkasundo kayo sa Diyos. Sino po ang kayong ito? Ito po yung mga tao na wala pang personal na relationship with Christ. Ikaw ako ay may responsibilidad to represent Christ to anyone na hindi pa po nakikilala ang Panginoon. Kasi sometimes po, kilala lang po natin ang Diyos sa ating isipan. But in personal, we don't have directly personal relationship with Christ. That's the reason why we need to have an accurate, kasi dapat po, tama po ang ating kaugnayan. Kasi halimbawa, yung ating magulang, siyempre dapat mayroon talaga tayong kaugnayan sa ating magulang kasi siya nga po ang ating magulang. Kanya nga alam mo po, pagdating po sa spiritual aspect, higit po nating bigyan ng pansin sapagkat alam nyo ba, ang kaugnayan po natin sa ating mga magulang sa mundo pong ito ay maikli lamang. Maaring ang anak ay mamatay agad, tapos na po ang kanyang kaugnayan sa kanyang magulang. Kapag ang kanya naman po magulang ay namatay na, tapos na po ang kanyang kaugnayan sa kanyang magulang sapagkat wala na po siyang magagawa pa. Same thing din po sa asawa. Same thing din po sa trabaho. Maikli lang po. But our relationship with Christ is eternal. That's why we need to secure our proper relationship with Christ as long as we live. Huwag po nating hayaan na hindi natin magawa bilang mga nilalang ng ating Panginoon na ayusin po natin ang ating kaugnayan kay Kristo. Dahil ito po yung mission ng bawat mananampalataya na tulungan po natin ang ating kapwa na magkaroon ng proper or accurate relationship with Christ in order to fulfill the purpose of life. Kaya yun po ang sinabi po ni St. Paul sa mga taga-Korinto. Mga taga-Korinto, hayaan nyo na ipresenta namin sa inyo, ipresenta nyo rin sa iba. Nakikiusap kami na tila bagay Diyos na rin ang nakiusap. Alam nyo ba, parang mahirap isipin na ang Diyos mismo ang nakikiusap sa iyo. Na samantalang kung tutusin, tayo po dapat ang nagbibigay ng pansin na makipag-ugnay tayo sa Diyos bilang tao. Dahil alam niyo ba, kung tutusin, wala naman pong kailangan ang Diyos sa atin. Pero tayo pong mga tao ang higit na may kailangan sa Diyos. Why? Hindi po natin alam ang future. Di ho ba? Di ho natin magagawa ang pinagagawa ng Diyos sa atin kung di natin maintindihan ang kanyang mga prinsipyo na tinatawag. So, tingnan niyo po. Sabi po rito, tayo po bilang mananampalataya, we must be willing and ready to involve ourselves in the ministry of bringing Christ to the lost and their own sphere of influence. Alam niyo po, halimbawa ikaw ay isang politician. Alam mo na ikaw ay mananampalataya. So may trabaho ka sa lugar na kung saan ka naroroon. Halimbawa ikaw ay nasa business. May trabaho ka, hindi ka lang naririyan para sa iyong business. Hindi ka lang naririyan para maging simpleng empleyado. Hindi ka lang naririyan para maging simpleng barangay official.
Because mayroon kang higit na responsibility, which is to influence other people with Christ. Siyempre, yun po ang pinaka-bottom line. Kasi sabi nga po natin kanina, ang lahat po ng bagay sa mundo pong ito ay temporal. Ano lang po ang eternal? Yung pong ating kaugnayan kay Kristo. That's why we need to become ambassador of Christ. Lalong-lalo na tayo po mga Pilipino, lahat po tayo nananampalataya at naniniwala na tayong lahat ay mananampalataya. That's why nasa abroad ka man, you must be a blessing to other people, even to other country na kung saan ka naroroon. Tama po? Malungkot nga lang isipin, sapagkat may mga kwento ho, na mayroon po mga mananampalataya na hindi po nagiging blessing sa iba at nagiging pangtampulan ng panunungayaw. That's the problem. Yan po ay nakakalungkot masyadong isipin. Pagkat kapag ka nangyari yon, halimbawa, nangyari po yon, hindi po natin nagagawa yung purpose ng buhay na ito. Hindi natin nagagawa yung purpose ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Patuloy po nating ayusin na tayo po ay maging mabuting representante. Tulad po ng ating bansa na may mga ambassador. Alam niyo ba, pag isang ambassador ay hindi niya ginawa yung kanyang trabaho, halimbawa, hindi niya po pinopromote ang magagandang bagay sa kanilang bansa. Kung hindi ko nagkakamali, ang kaso niya po ay treason, isa pong pagkatraidor sa kanyang bansang pinanggalingan. Isa pong kasong malaki na tinatawag na treason kung hindi ko nagkakamali. Yan po ay isang pagkatraidor sa bansa na kanyang pinanggalingan. Same thing with us in the spiritual aspect, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag hindi po natin nagagawa na representa ang Panginoon, nating pinaniniwalaan, saan man tayo naroon, sa trabaho man ito, sa politika man ito, sa negosyo man ito, sa edukasyon man ito, saan pa man tayo naroroon, nami-misrepresent natin ang Panginoon sa buhay na ito. Ikalawang puntusan, be fruitful in godly character. Character. Be fruitful in godly character. Alam niyo po, napakaganda ho ang mga bagay pong ito. Kasi sometimes po, yung pong ating character, may depekto, may crack, or fault line. Kaya sometimes hindi po tayo nagiging blessing sa ibang tao. Sa ating kapamilya. Because of our character. Kaya halimbawa, nakitrabaho ka, gusto mo agad maging bossing. Nagsimula ka pa lamang. Hintayin mo yung tamang panahon ng iyong promotion. Ang problema po, may mga tao po nagkukumahog para ma-promote agad. Sa kabila niya, hindi pa naman sila napapanon para ma-promote. Dahil nga po, mayroong mga preparation in terms of promotion. Di ho ba? Character. Character. Napakahalaga ho ito. Bakit? Kasi po ang character po, marami pong tao, pinahahalagahan po nila yung kanilang reputation. Kaya tinan niyo po, may mga tao na kahit na alam nilang mali sila, di nila matanggap na mali sila. It's because of their reputation. Kaya, daming kaso po sa korte. Anong dahilan?
Reputation lamang po ang pinag-usapan. Kasi kahit alam po nilang mali sila, hindi po nila matanggap na sila'y mali. Hahanap silang mga witnesses na magpapatunay na sila'y tama. That's the problem of a person that has no proper character. Kapag ang tao po kasi may character, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ang tao po may character, kaya niya pong tanggapin na mali siya para sa akin. At pag ang tao po may character, hindi po mahirap umintindi, hindi po mahirap umunawa, hindi po mahirap alamin kung ano ang mas kailangan. Pero pag ang tao po ay wala pong character, it means that godly character, ito po yung mga tao na naghahanap palagi ng patunay. Sino ba nagsabi niyan halimbawa? Para patunayan mo, sige, patunayan mo na ako'y mali. Kalahin mo ba yun? Samantalang, alam niyo po ba, nung lalangin tayo ng ating Panginoon, kompleto po ang pagkakalalang sa atin ng Diyos. Yun pong ating inner being, that's our conscience, yun po ang nagsasabi na ikaw ay tama at mali ka. Because every time na gagawin mo ang mali, ang konsensya mo nagsasabing mali yun. Pero sometimes po, we are violating our conscience, which is our spirit, na built-in po yun. Built-in po yun na nilagay ng ating Panginoon sa bawat individual na taong nabubuhay sa mundo pong ito. That's why, be fruitful in godly character. Saan po natin makikita po yun? Genesis 39:7-9. Ito po ang sinasabi. Dumating ang panahon na kinahuhumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako, tumanggi si Jose. At ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Wow! Taniyamin yan, panatag daw po ang kalooban ni Potiphar na amon po ni Jose dahil si Jose ay naroroon. Wow! Hindi ba ang ganda? Alam niyo ba may mga tao na kapag siya'y nandoon sa bahay mo, parang hindi ka panatag. Kapag kasama mo siya, parang lagi may mangyayaring di maganda. Di ba may mga tao pong ganon? Na pagkasama mo siya, tila bagay mapapasubo ka. Ayan. Pero may mga tao naman po na pagkasama mo siya, safe na safe ka. Pero may mga tao po na talagang parang ang hininga mo laging bitin eh. Bakit ho? Sapagkat hindi ka panatag. Ito pong si Jose, na anak po ni Jacob, nung siya po'y mapunta po kay Potiphar, sabi po ng Biblia, panatag ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito. Ikaw, kaibigan, kapag kasama ka ba ng kapwa mo, panatag ba sila? Safe ba sila? Maayos ba sila? Mapayapa ba sila? Parang ganun po ang mga tanong natin. Tuloy tayo. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat ng sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Can you imagine that, mga kaibigan? Si Jose po na isang katiwala ni Potiphar, isang araw po, hindi lang isang araw. Sabi po ng Bible, almost daily, araw-araw. Siya po'y pinakikiusapan, pinapakitaan ng motibo. Kumbaga talagang gusto siyang i-rape. Gusto siyang i-rape. Nino? Ng asawa po ni Potiphar. Alam naman po natin na mga asawa po ng ganyang mga tao ay hindi po mga simpleng babae. Maaring kung sa ganda ho, wala po tayong pwedeng maipintas. Pero sabi po ni Jose, hindi ko ho magagawa ang ganyang kalaking kataksilan na pagkakasala sa Diyos. Now, nasaan po yung character? Andito ho. Na kapag tayo po'y humaharap sa mga tuksa ng buhay, mga sitwasyon ng buhay, doon po lumalabas kung anong character mayroon ng isang tao. Di ho ba? Kaya bakit po may mga nakakasuhan po ng mga kumuha ng napakalaking halaga? Ano po
pong problema doon? Character. Bakit po sometimes nababalitaan po natin mga tao po, nababalita po sa social media, mga tao po ng ating pamahalaan, na-involve po sa corruption. Ano po ang problema po roon? Character. Kaya alam niyo ho, pag ang tao ho may godly character, wow! Yan po ang sagot diyan. Wow! Bakit? Kung siya man po ay trabahante mo, mapapagkatiwalaan mo siya. Hindi ka niya uunsihin, hindi ka niya tatraidorin. Safe na safe ka. Pero pag ang tao ho, wala pong na-build na character, even though you are graduated in Harvard University, is not a guarantee. Anumang tapusin mo sa mundo ito, saksakan mo pa ng napakalaking kurso ang iyong utak. Halimbawa, hindi ko po minamaliit yung mga nag-aaral. Ang sinasabi ko lang po, anumang kursong tapusin ng tao sa mundo pong ito, without a godly character, babagsak pa rin po tayo. Babagsak pa rin po ang tao. Dahil ang tao po ay marupok. Sabi nga sa awit. Pero pag ang tao po na-build, yung godly character, saan ka man maparoon. Kasi alam niyo po ba, ang character po ng tao na-test during crisis. During crisis. Amen. During temptation. Kaya yung mga bagay pong sometimes negative things can test, will test our character. So that's why we need to allow God not only to dwell in us, but to rule in our lives in order to build accurately His character in us. Kasi po, pag na-build ng tama ang God's character na ito, sa buhay po natin, ulitin ko po, saan man tayo naroroon, magiging kang blessing sa kanino pa man. Hindi ka gagawa ng anumang bagay because you know the truth. You know the truth. And the truth is your life. Kaya kahit walang nakakita, nakapwa mo, alam mo kung ano ang tama. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit walang CCTV, alam mo kung ano ang dapat gawin. Bakit? You are a man of character. Ikaw yung tao na may character, which is godly character. Kaya ngayon pong umaga, mga kaibigan, napakasarap pong isipin na yun po ang purpose ng Diyos sa buhay po nating ito. Lahat po tayong tao, educated man, uneducated, rich, poor, we need it. Especially tayong mga nagasabing mga mananampalataya. Patunayan po natin, we prove to our family, our company, our neighbor, our barangay, that you and I are the people na nabubuhay sa godly character. So ngayon pong umaga, marami pong salamat sa pagkakataon na naibigay po sa atin sa lugar pong ito, na muli po nakapagbahagi ng ilang mga bagay na nagpapatunay lamang po ng salita ng Diyos ay totoo nating matatag na sandigan na mapapanaligan. Pagpalain po tayong muli ng ating Panginoon. Sa sandali pong ito, ang bawat pamilya ay patuloy nawang pagpalain ng Diyos
ang safety, ang kapayapaan ay patuloy na maghari sa atin. Abangan niyo po ang susunod pong programa na Kakampi Mo Network News. Bye-bye po sa inyong lahat. Good morning again.